Magandang umaga po. Sa bidyong ito ay ating sasabihin kung paano tayo kikita sa pagtatanim ng palay kahit na mura po ang presyo. Kaya tapusin niyo po ang bidyong ito, at kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel, mag-subscribe po kayo at i-like ang ating video para patuloy niyo po yung matutunan yung ating mga sinasabi tungkol sa pagtatanim ng palay, pagtatanim ng mais at iba pang mga halaman. Nagtatanim din tayo ng kalamansi, tatanim tayo ng mga sitaw, mga ampalaya, okra, kalabasa at iba pang mga pwedeng pagkakitaan. Nag-aalaga din po tayo ng manok para may karagdagang kita kahit na kuminsan tumaas, bumaba ang presyo ng mga produkto po natin. Ang benta po namin ngayon ng manok ay nasa 250 to 300 per kilo. Yung manok po yun na yung native, kasi marami pong naghahanap dito at marami po kaming manok na pakalat-kalat po dito. Sila po hindi na natin napapakain kuminsan, pero nahuhuli natin using our trap. Dito po sa ating itong ating palay, ito po ay mahigit 60 days na po itong ating palay, kasama po yung kanyang pagkapunla. 2 days ago nagkabono na po tayo dito, yung last na abono. Mayroon siyang mga dito sa may mga makikita po kayong mga damo, pero hindi na po yan problema dahil 2 weeks ago nag-spray po tayo ng yung nominee, kaya yan po ay naging abnormal na po yung paglaki ng mga damong yan, kaya hindi na masyadong makikipag-compete yan sa ating palay. Araw-araw po ngayon na umuulan dito, so pabor naman sa ating palay para lumaki siya ng mabuti. Ang hindi maganda sa damo kung uunahan niya yung ating palay. So far, nahuhuli po yung damo at talagang pumuporma na yung ating palay, lalo na nilagay na natin yung last na abono. So marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagrereklamo tungkol sa mababang presyo ng palay. Tayo din po ay kasama sa mga naapektuhan sa mababang presyo ng palay, pero wag po kayong mawalan ng pag-asa. May mga paraan po kung paano tayo kikita, kagaya ng tayo ngayon, yung ating inani nung nakarang taon kapapapuan pa lang natin, pinakis-kis po natin o pinagiling po natin para mayroon tayong pagkain at pwede din nating ibenta. Kaya aking kinikwenta yung aking dito, parang kita konti man yung ating inani noon, pero dahil hinintay ko siya sa tamang panahon, patuloy po kayong tumutok sa ating video. Abangan nyo yung ating video para makita nyo po yung ating style sa pagpapalaki, tapos yung pagpapahinog ng ating palay. Dahil dapat hintayin nyo po yung tamang paghinog ng palay para mabigat at maganda po yung kanyang quality, hindi po siya mumurahin. So marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagrereklamo dahil napakababa nga talaga naman ang presyo ng palay. Pero wag po kayong parang manghinayang sa mga ginagastos niyo, sa mga ginagawa niyo sa inyong palay, dahil mayroon pa namang paraan para kumita. Yung sinasabi ko sa inyo na ipagiling natin para maging bigas, kasi ang bigas doble ang presyo niya sa presyo ng palay. Ang bigas kasi alam naman natin na hindi masasayang ang bigas dahil lahat ng tao dito sa Pilipinas ay kumakain ng bigas. So yun ang dapat nating isipin, na hindi yan masasayang dahil maraming naghahanap ng bigas. So ang ginagawa ko dito, binebenta ko ng mura yung bigas para maraming bibili. So, halimbawa sa market ay medyo mataas, so i-alok mo ng medyo mas mababang presyo para
maraming bibili. Total, yung bigas naman ay galing sa'yo at itinanim mo yon. Kaya kahit ibenta mo ng mura, kita ka pa rin. Hindi kagaya ng mga traders or yung mga nagbebenta ng bigas. Siyempre, kailangan nilang ibenta sa tamang presyo yan dahil namuhunan sila. Namuhunan din tayo, kaya lang sa atin na yung mas malaking parang kita doon sa kaya aking tinatanto at saka ina-assume na lalo kinikwenta ko kung magkano yung gastos, magkano yung mga inputs, at kung ilan ang pagbebenta. Kung palay na ibebenta ito, lalo na sa 10 to 15 kilos to 15 pesos per kilo, lugi po talaga. Pero kung ibebenta natin ito ng bigas, kumikita po tayo. Kagaya ng yung kinenta ko yung natira na pinagiling ko na 40 kabans. Alam nyo kasi pag ako'y nag-aani dito ng palay, halos yung yung matutumba na yung palay, para inihintay ko na lahat mahinog. Kasi dito nung ipina-dry ko po yun, halos kung ilang sako yung pinunta ko doon para ipa-dry, ganoon din yung bumalik. Hindi siya nabawasan dahil alam nyo, nakakatulong din yung paggamit natin ng mga foliar dahil lalo na yung heavyweight tandem, siksik na siksik yung palay. Hindi nagbago. Ilang buwan ang nakalipas. Hindi naman takin nyo. Mula November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Almost 10 months na inimbak ko po yung palay, pero hindi nagbago yung kanyang quality. Malasa nga tapos napakasarap ng palay. Kaya yung mga binigyan ko at pinagbilhan ko ay talagang tuwan-tuwa sila dahil napakasarap ng palay. Ito ngayon, yung ating tanim ay 222 at kasama yung binigay ng government na binhi, pero parang hindi yata maganda yung binhi na binigay ng government. So sa susunod, alam ko na hindi dapat ako nagtatanim ng mga bigay ng gobyerno. Maganda din dahil wala libre, pero yung quality hindi masyado, hindi kagaya nitong triple to na maganda. Medyo mahal din yung binhi ng triple to, pero mas maganda ng kaunti. Ito, makita nyo sa ating video, nagpapa-spray po tayo. Itong palay natin ay 3 times, 4 times na nating lagyan ito ng at yung 3K fertilizer para mai-prepare yung ating itong lupa. Sa palay, hindi ako masyadong umaasa na malaki yung marami yung aking anihin, pero doon ako umaasa sa mais. Doon tayo kumikita doon tayo talagang nagkakaroon ng malaking ani. Dito sa palay, hindi masyado. Yan, so makita nyo, may mga damo itong ating palay, pero hindi masyadong hindi niya nasasapawan yung palay, kaya okay lang, walang problema. Ito yung bigay ng gobyerno ng DA. Actually, hindi ko ito hindi bigay sa akin. Binili ko sa bitasan na pagbigyan. Hindi masyadong pumorma yung palay na to. Hindi kagaya dito sa triple to na mas maganda yung ganyang bulas. Mas malayong, mas makapal, at mas maganda yung ganyang tindig. Ito hindi masyado. Pero titingnan pa rin natin. Total, 60 days pa lang naman ito mula nung ito'y maipunla. So, yun po yung pwede po kayong magtanong kung mayroon kayong gustong malaman tungkol sa pagtatanim ng palay. So, isa pa sa mga dapat nyong antabayanan, mga dapat
subaybayan dito paano tayo ito hindi pa ito yung last spray natin na wala pa yung insecticide, hindi pa ako naglagay ng dyan, Prebaton at saka ito wala pa tayo nakikita mga insekto. Hindi po tayo naglalagay ng mga synthetic fungicide. Ang nilalagay natin dito yung 3K organic kasi maganda po yun, talagang matindi po siya sa pungus. Maganda yung mga dahon, wala tayong mga nakikitang apektadong dahon sa pungus dahil yun nga, gumagamit tayo ng 3K fertilizer at saka 3K organic. Yung 3K fertilizer mayroon po yung lactobacillus at nagko-convert po siya, mayroon po siyang amino acid dahil sa mga binubulok niyang mga yung halimbawa ito, hindi natin dito sinunog nung nakaraan na nagtanim tayo ng mais, maraming nabulok pati yung mga bunga na hindi na nakuha nabulok dito at ang daming nasayang talaga, pero ganun talaga. Pero okay naman dahil na-prepare siya para sa mais. Doon tayo babawi. Dito sa palay, ang napoforesight ko dito, marahil hindi tayo aanin ng malaki, pero hindi ko pa ngayon makikita kasi gumaganda pa itong ating palay. Nagsusuhi siya at dumadami yung kanyang kumakapal pa rin po siya at lumalaki. Makikita natin siya sa ika 90 days kung kumusta yung magiging performance niya. Sa naman makikita natin medyo makapal at talagang lumalaki. Ito na yan, pahaba na po yan kasi meron na po siyang laman. Ayan po yung ating yung ating helper na nag-spray at para ang heavyweight tandem at yung power grower para pilitin niyang lumaki yung ating palay para kumapal po siya. Yung heavyweight tandem parang yung potas po yan so imbis na more ito potas ang ilalagay po natin, heavyweight tandem po yung ilalagay natin para safe po yung ating lupa, hindi po niya apektuhan yung mga microorganism na nandyan. Pag heavyweight tandem na yung potas nakakatulong dito sa ating palay para bumunga ng marami, gumanda yung kanyang bulaklak para may prepare siya sa kanyang pagkakaroon ng panicle. So sabi ko sa inyo, patuloy nyong antabayanan at subaybayan yung ating mga video para matuto po kayo, malaman po ninyo yung ating ginagawa sa pagpapalago, pagpapalaki at pag-maintain ng ating palay. Ilalagyan pa natin dito ng chelated calcium. Importante po yon kasi itong October, November, September 10 ngayon, October, December, may mga bagyo dyan at kapag tinamaan tayo na walang chelated calcium, pagdadapa ito, ang mahirap kasi pag walang chelated calcium, yung dadapa tapos hindi makapit yung kanyang grains. Dapat makapit po yung kanyang grains, at para makapit yung kanyang grains dapat mayroon siyang chelated calcium. Yung chelated calcium ay nakakatulong sa halaman para gumanda, maging maganda po yung kanyang dahon, maberde po siya, talagang firm yung kanyang hindi siya kagad-agad dadapa. Eto naabot na natin yung dulo ng ating palayan. Ayan. So nakita nyo mula doon sa mahigit kalahating hektarya ito halos 3/4 po ito na walang isang hektarya. Ayan. Ang kapal dito sa banda rito dahil nababad po ito sa tubig. So inaantabayan ko ulit kayo na tignan yung ating susunod na video para makita nyo po yung ating update
tungkol sa ating palay at iba pa nating mga halaman. Ipapakita ko rin po sa inyo yung ating mga manok para pag-aralan nyo po kung paano kumita sa pag-aalaga ng manok. Sa atin ngayon, bibigyan ko kayo ng hint. Kung halimbawa yung manok natin ngayon mahigit 100 na ulo yun eh. Kung halimbawa yung isang manok ay 250 to 300, yung 10 manok ay 200 o 2,500. So yung isang daang manok 25,000 na po yon. So makita nyo kung gaano din kalaki yung perang makukuha sa pag-aalaga ng manok. So subukan po ninyo kasi tayo nasubukan po na natin at patuloy tayo, nag-i-invest po tayo ngayon sa kulungan at magdadagdag tayo ng lahi na maganda sa ating manok para malaki yung kanyang katawan. Maganda po yung ating native kasi natural yung kanyang taba at ang sarap talaga. Kaya gustong gusto ng mga mamimili. So yun po yung mga update sa atin. At patuloy po kayong manood. At patuloy po kayong inaanyahan para mag-subscribe at i-like yung ating channel. God bless po. Ito po yung isang grupo ng ating mga manok. Nandyan lang sila sa mga sulok-sulok ng mga kahoy. May mga bagong sisiw na naman tayo. Bumili tayo ng lalagyan ng manok para gaya nito. Medyo mahal lang po yung kanyan pero mas gusto ko yan kaysa sa mga yung bakal. Ito kasi matagal yung plastic. Nabili ko to ng mahigit almost 2,000 yung bili ko niyan eh. Gaya nito, lalagyan natin ng manok. Yan, dito natin sit.